Hi guys, so ako ngayon na magluluto ng isang pan-fry recipe ng fish Korean dish. So, meron akong basa. Technically, yung ginagamit nila sa Korean recipe is yung flatfish. Pero okay na rin yan. Any kind of fish na you wanna make it. So, ito, ikakat ko lang siya into half. And then, imamarinate ko siya ng asin muna. Ito hindi na kailangan ihanin kasi manipis naman siya. Yung malalaki lang, kailangan kong ihanin ito. So, basa yung gamit ko na klase ng isda. Isdaan, basa. Kasi minsan, masyadong mataba kasi ito. So, hindi, parang madali kang mag-umay. Ayan guys. So, imamarinate ko muna siya ng salt. Lagyan ko siya ng salt and garlic powder. I like the garlic powder kasi. So, kailangan natin siguraduhin na coated siya din ng asin. So, ako nilalagyan ko siya ng konting garlic powder. Optional lang yan guys. Nasa sa inyo yung preferences. You have your own preferences to cook it. Okay, so isasay muna natin ito para ma-marinate lang siya ng konti. There you go. So ayan guys, ang next na gagawin natin is i-dip ko yung isda sa cornstarch. Wala kasi kaming tawag dito. Mas maganda sana kung may potato flour or yung potato or starch. Mas maganda sana yun. Kaso kung ganun ngayon, so ito na lang muna. Pwede mo rin gamitin ng flour if you wanna use the flour. Make sure lang na walang excess na kailangan natin shake. Ayan guys, so ready na nating i-pan-fry ito. And then, next na gagawin ko is yung aking sauce. So ayan guys, okay na yung ating frying pan. Lalagyan ko na siya ng konti mantika. Just enough na ipapan-fry natin yung isda. Dahil ayaw ko ng talsik-talsik. Yan, meron akong pero dito masyadong kasi i-ingress ko kanina. Tapos na-join mo ko. Mura okay na. Hindi siya yung tatapsik pa na po. So, ayan guys, pwede na natin itin yung ating isda. Pwede nag-golden brown na siya. Turn ko lang sa kabilang side.
So, maluto yung ating fish. I-prepare ko na yung aking ibang ingredients mamaya. Kasi, pag matapos yan, lalagyan natin ng sauce. Oh, ayan. May pakinabang pa ako sa garden ko. May mga green, pala. May green onion pa ako doon. So, lalagyan ko mamaya siya ng green onion, tsaka garlic. Set aside natin, and then it's up to you kung paano ninyo anuhin yung garlic. Ang sa akin kasi, mas gusto ko yung dinitikdik ko talaga. Mas masarap. Hitin ko na yung ating bawang. Ito ko pati yung medyo golden brown. Panglintis ko sa ako ng golden brown. Almost done na ito, guys. Almost done. Mag-ano na ito. Mag-double. Kita nyo, nag-ano na siya. Golden na siya. Golden brown. Kasi mamaya, ibabalik ko pa naman yun. Lalagyan ko siya ng sauce. So, ayun guys. Isusunod na natin gagawin yung sauce ng ating recipe for today. And add soy sauce. Palagyan ko siya ng soy sauce. Lang konti. Then, lalagyan ko siya ng sesame oil. So, depende siya gusto nyo kung gaano karami. Normally, nilalagyan ko lang siya ng 2 to 3 tablespoons of sesame oil. So, lalagyan ko siya ng konting pepper flakes. Yan. Kung may powder, gamit kayo ng powder. At yung aking green onions. The rest, itatapin ko siya mamaya. Ayan, guys.
Ayan guys, baka yung ating pan-fried Korean style na fish. Ayan, it's ready to serve. Let's eat. Ngayon ako ngayon maglalagay ng dash of sesame seed. Alright. It's all done. Ang aking Korean pan-fried fish. It's ready to eat.